Nag-aalala na rin ako dahil nung huli kong makausap yung doktora, ang binigay na taning sa kanya, 2 linggo hanggang 1 buwan. Kung tutuusin, itong week na to, nasa 1 buwan na siya mula nung makausap ko yung doktora. Darating daw siya talaga dun sa point na mawawala siya sa sarili. Sinabi talaga ng doktora, yung kumbaga parang yun na yung pinaka-end stage niya. Tapos pag bumigay daw yun, pwede siyang makomatos o pwede na siyang matuluyan. Kung tutuusin yung mga gamot niya, talagang hindi namin kayang suportahan. Kasi sa pang-araw-araw na gastusin lang namin, mga kuryente, talagang hindi sasapat yung pera. Tsaka naaawa ako sa sitwasyon niya. Kasi nga may sakit na siya, may taning na buhay niya. Wala naman kasing mag-aasikaso, kundi kami lang ng mga anak niya. Kaya gusto ko siya makita. Kasi ayoko din naman na mamatay siya nang hindi ko na siya makikita. Kaya dinadalangin ko na lang talaga na patay man siya o buhay, gusto namin siya makita uli. Yung lalaki siya na kalbo na payat na malaki na yung tiyan niya. Wala po eh. Mga Saturday yata yun. Naglalakad ako along the way. Yung sa may Sogo po, yung describe nyo kasi na naka-white shirt, mas malaki yung manas na siya. Sando siya, nakasando. Nakaigalang siya eh. Nakaigalang siya. Doon sa may tapos may umasikaso na po na patrol. Sir, saan nyo dinala? Dito po sa may Eastern kasi na inabot na lang namin to, patay na ho. Patay na Patay na po. Sir, saan Inabot po na, nasa po, Eastern. Sir, kalbo siya, kalbo. Oo, kalbo siya. Yan na nga po yan. Ano nga natin, Sana'y muli ka. Tapos na ang Semana Santa pero simbigat pa rin ng krus ang pasanin ni Victoria. Nawawala kasi ang kanyang asawa na may taning na sa buhay dahil sa cancer sa atay. Magkikita pa kaya sila bago mahuli ang lahat? Noong nakaraang Lunes Santo, dumulog sa aming tanggapan ang mag-inang Victoria at Christine. Pang Semana Santa ang kanilang mga itsura noon. 3 araw na kasing nawawala ang asawa ni Victoria na si Angelito. Hindi na nga raw sila makatulog sa pag-aalala. Nadoble pa ang kanilang pangamba dahil may malubha itong karamdaman. Nag-aalala na rin ako dahil nung huli kong makausap yung doktora, ang binigay na taning sa kanya, 2 linggo hanggang 1 buwan. Kung tutuusin, itong week na to, nasa 1 buwan na siya mula nung makausap ko yung doktora. May liver cirrhosis o cancer sa atay si Angelito at kinatatakutan nilang ito ang posibleng dahilan kung bakit bigla na lang nawala ang kanyang mister. Darating daw siya talaga dun sa point na mawawala siya sa sarili. Sinabi talaga ng doktora, yung kumbaga parang yun na yung pinaka-end stage niya. Tapos pag bumigay daw yun, pwede siyang makomatos o pwede na siyang matuluyan. Kwento ni Victoria, nung gabing nawala si Angelito, tila sinapian daw ito ng masamang elemento sa hindi malamang dahilan. Bigla na lamang daw itong nagwala. Tama na! Ano ba problema mo? Ha? Ano ba problema mo? Yung mga lamesa, tinumba niya, yung mga ventilador, pinagsisipa niya, yung pagkain niya, tinapon niya sa labas. Nung nahimasmasan, basta-basta na lang daw itong nagpahangin malapit sa kanilang tarangkahan. Lagi siyang init na init sa katawan niya Tapos ayaw niya namang maligo kasi giniginaw daw siya. Nalingat lamang daw siya sandali, nawala na parang bula ang kanyang mister. Yun na raw ang huling beses niyang nakita ang kanyang asawa. Hindi naman siya talaga lumalabas ng bahay kasi nga sa laki na nung manas niya sa paa, talagang hirap na siyang lumakad. Ayon pa kay Victoria, mabait at responsableng ama si Angelito. Kapakanan daw ng kanilang 5 anak ang lagi nitong inuuna. Kaya laking panlulumo nila nung nalaman nilang may sakit ang kanyang asawa. Kung tutuusin yung mga gamot niya, talagang hindi namin kayang suportahan. Kasi sa pang-araw-araw na gastusin lang namin, mga kuryente, talagang hindi sasapat yung pera. Tila wala na nga raw katapusan ang mga pagsubok na kanilang pinagdaraanan. Tsaka naaawa ako sa sitwasyon niya. Kasi nga may sakit na siya, may taning na buhay niya. Wala naman kasing mag-aasikaso, kundi kami lang ng mga anak niya. Kaya gusto ko siya makita.
Kasi ayoko din naman na mamatay siya nang hindi ko na siya makikita. Kaya dinadalangin ko na lang talaga na patay man siya o buhay, gusto namin siya makita uli. Handa raw silang gawin ang lahat, makita lang ang asawa. Kahit hirap na sa pagbubuntis ang panganay na si Christine, bumubuntot pa rin ito sa kanilang ina sa pag-asang makita ang kanilang ama. Hindi din ako makatulog eh. Kumbaga, syempre isipin ko na mahanap na siya. Mas mabilis, mas maganda, di ba? Kasi may sakit na nga siya. Ibinigay sa amin ni Victoria ang ilang mga palatandaan tungkol sa kanyang mister. 45 years old pa lang daw ito pero mukha ng 60 dahil sa kanyang sakit. Kapansin-pansin din daw ang hapis nitong mukha dahil sa kanyang karamdaman. May kalakihan din daw ang tiyan nito at medyo manas ang mga binti. May tattoo sa magkabilang braso, isang agila at isang rosas. Lagi rin daw itong may bit-bit na rosaryo. Nung gabing nawala ito, nakasando at shorts siya. At ayon kay Victoria, namataan pa raw ng kanilang kapitbahay ang kanyang asawa sa tapat ng Iglesia ni Cristo sa Alabang. Magtatakip silim na nung sadyain namin ang lugar kung saan huling may nakakita kay Angelito sa Alabang. Sana makita natin kahit padilim na. Para matapos na rin yung paghahanap namin. Kalat na ang kadiliman nung nakarating kami sa Alabang. Si Victoria, panay ang sipat sa mga lugar na aming dinaraanan. Agad naming tinungo ang tapat ng Iglesia ni Cristo at nagtanong-tanong. Yung lalaki siya na kalbo na payat na malaki na yung tiyan niya. Dahil wala kaming konkretong impormasyon sa mga maaring kinaroonan ni Angelito, pinagpatuloy na lang namin ang pagtatanong sa lahat halos ng aming masalubong. Pinasok din namin ang ospital sa tapat ng Iglesia ni Cristo. Nagbabaka sakaling baka may makuha kaming kahit na anong detalye na makapagtuturo sa amin kung nasaan na si Angelito. Nakita daw siya dito sa harap ng iglesia. Baka kako pumasok. Angelito Flores. Ang inaano ko baka hindi niya na rin alam ang pangalan niya kasi wala na siya sa sarili. Para lalong makasiguro, ipinakita rin ito sa amin ang admission records ng ospital. Kaya po yung mga records namin. Wala po siya dito. Tsaka kung meron po kami nakikita nga katambay dito mga pagalat-balat, tinatawag namin sa barangay. wala naman kayo napansin na ganito. Negatibo ang resulta. Mukhang wala rito ang aming hinahanap. Palabas na kami noon nung habulin kami ng isang empleyado ng ospital, si Mildred. Mga Saturday yata yun. Naglalakad ako along the way. Yung sa may Sogo po, yung describe nyo kasi na naka-white shirt, mas malaki yung manas na siya. Sando siya, nakasando. Nakaiga lang siya eh. Nakaiga lang siya. Doon sa may ano. Tapos may umasikaso na po na patrol. Hindi mo napansin kung may birth siya o ano. Wala. Wala siya. Wala siyang Parang cynical. Hindi ko na po napansin. Basta meron pong nakahiga doon. Baka nga siya, sana nga siya na. Sa hindi malamang dahilan, tila lumakas ang kutob ni Victoria. Kaya dali-dali naming tinungo ang barangay hall ng nasabing lugar para magtanong. Nirescue daw po yung mga barangay dito sa Metropolis. May nirescue daw po na lalaki na nakasando lang siyang puti. Ito po yung may sakit. Oo. Pero isang kalunos-lunos na balita ang sa amin sumalubong. Sir, saan nyo dinala? Dito po sa may Eastern kasi, naano na lang namin, inabot na lang namin ito, patay na ho. Patay na oh. Patay na po. Sir, sa ano? Ano, inabot po na, nasa ano po, Eastern. Sir, kalbo siya, kalbo. Oo, kalbo siya. Yan na nga po yan. Ano nga natin, oh. Hindi lubos makapaniwala si Victoria sa kanyang mga narinig. Nakita niyo ba yung mukha niya? Talagang ito. Kasi balisa ho ako sa kumuha, ano. May tattoo siya dito, magkabilang. Rosas na may bulaklak, Oo. agila. Oo, sir, yun nga. Yan po namin kasi ang Yung sando niya, sir, kulay puti na parang may sulat na pula rito. na naka-short. Oo, may tsinelas pa. May rosary ho ba siya sa kamay? May rosary sa bulsa, tsaka 20 pesos. 20 pesos.
naming sinayang pang sandali at agad kaming pumunta sa punerarya na pinagdalhan daw kay Angelito. Wala nang tigil sa kakaiyak si Victoria. Makakapagpahinga ka na. Tapos na yung paghihirap mo. Nung mga sandaling yon, kinontak namin ang anak nilang nasa Dubai, si Aika. Nak, nakita ko na si Papa mo. Patay na siya, Nak eh. Patay na. Nakita na lang kasi siya doon sa karsada eh. Dito sa Metropolis, Alabang. Nak, umuwi ka na. Umuwi ka na dito. Hindi na nga inabutang buhay ni Victoria ang kanyang mister. Kung meron man daw siyang ipapagpasalamat, ito ay yung alam niyang nasa isang higit na payapang lugar ang kanyang asawa. Magiging masaya ka na rin kasi kasama mo na rin si Lord sa taas. Sana huwag mo na kami pababayaan ng mga anak mo.